Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Welcome to my small channel. This is EJ Morse once again. At thank you for joining me today. Especially dyan sa ating mga kapatid, mga kababayan na naandyan sa iba't ibang panig ng daigdig para maghanap buhay para sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Again, welcome at para dun po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button, at baka pwede nating i-share sa ating mga kaibigan, mga kamag-anak, ang ating video para naman maraming makaalam at lumaki ang ating community tungkol dito sa ating mga pinag-uusapan dito sa aking munting channel. Again, thank you so much at bago tayo magtuloy-tuloy sa ating komento, sa ating episode for today, i-recite ko uli ang ating EJ Morse prayer para paalalahanan ang ating mga public servants, paalalahanan na rin ang ating mga kababayan tungkol sa ating mga rights na dapat nating ine-exercise. So here it goes. Sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan, sa lahat ng mga public servants, tama na ang pagyayabang, itigil ang pagiging arogante, irespeto ang batas, irespeto ang mamamayan, huwag magnakaw, huwag maging tamad, maging mapagpakumbaba, pasweldo kayo ng taong bayan, kami ay nakamasid, di namin kayo tatantanan. Okay, so tuloy-tuloy na tayo dito sa ating topic for today. Pag-usapan uli natin itong si former President Digong Duterte na naka-detain ngayon diyan sa The Hague, sa Netherlands. Alam naman natin na hindi tumitigil itong mga supporters nila or ang supporters ng mga Duterte family. At of course, right naman nila yan. At ang trabaho naman natin ay i-remind sila kung ano yung mga dapat nilang obserbahan, ang mga dapat nilang malaman, while it is true that they have the rights na exercise ang kanilang pagpapakita ng support dyan sa former president. At, of course, yung mga limitations na dapat nilang i-observe ay dapat nilang obserbahan. Gaya nga ng binanggit ko doon sa aking previous vlog, right after the arrest of Duterte, there will be an avalanche of propaganda. Kasama na nga dito yung mga gagawing pagkilos o yung mga nangyayaring rallies at mga gagawin pang mga rallies sa mga darating na araw. Natural naman yan at hindi mawawala na meron talagang mga tao na hindi agad i-give up ang kanilang paniniwala, ang kanilang paghanga diyan sa former President Digong Duterte. There are also some hints coming from different sectors that INC will mobilize another big rally to show support to Digong Duterte. At yung mga rally na yan, diyan sa The Hague, na kung saan nagsasalita si Sara Duterte at mga taong palaging sumisigaw ng bring him home, bring him home. At dito rin sa Pilipinas, marami ring mga pagkilos na ganyan, similar sa nangyayari dyan sa The Hague. At isa sa mga rallying napanood ko sa television ay yung kung saan nandoon si Philip Salvador. What? He also led the chanting of bring him home, doon sa rally na yan. Well, yan ang pag-asa nila or yan ang inaasahan nila na baka sakaling mangyari pa. Pero sa sitwasyon ngayon, meron ba talagang pag-asa pa itong si Digong Duterte na makauwi dito sa Pilipinas? Na maging successful sila
doon sa mga issue nila na pinadaan or pinarating sa Supreme Court na meron silang mga final na kamukha ng habeas corpus na dinidemand nila na ilabas at ibalik sa Pilipinas itong si Rodrigo Duterte. Meron ba talagang pag-asa na maibalik si Digong Duterte o makalabas si Digong Duterte diyan sa detention center sa The Hague at makalabas, makalaya at ultimately makauwi ng Pilipinas? Meron ba? Sa tingin ko, baka naman meron. What? Baka meron. Pero mamaya pa natin babanggitin, mamaya natin sasabihin kung ano ang mangyayari o anong mga pangyayari ang makakapaglabas diyan kay Digong Duterte. What? Yes. Merong mga pwedeng mangyari na pwedeng makalabas itong si Digong Duterte. What? Mamaya, pag-usapan muna natin kung talaga bang ang mga taong sumisigaw nito ay naniniwala na walang nagawang pagkakamali itong si Duterte. Naniniwala ba sila na mahina ang kaso o meron bang mga technicalities na nakumit ang gobyerno para ang ICC ay mag-decide na ilabas si Duterte sa detention at ipadala sa Pilipinas or pauwiin sa Pilipinas? What? Meron bang nagawa ang gobyerno na pagkakamali? Mali ba ang ginawang pag-aresto ni General Torre dito kay Digong Duterte? So yan ang mga question. Meron ba talagang basihan ang mga yan? At tungkol naman sa mga investigasyon na ginawa dito ng ICC, the almost 9 years of investigation conducted by the ICC with the assistance of the Philippine lawyers, priests, congressmen, senators, at saka iba pang concerned citizens. At most of all, yung mga witnesses at yung pamilya ng mga victims na nagsasakripisyo and they are diligently doing their efforts to be able to convey the details and all informations to ICC about the EJK of Duterte. Ito bang lahat ng ito ay kasinungalingan? Ito bang lahat ng ito ay walang basihan? After 9 years of investigation, almost 9 years of investigation by the ICC, matatapo na lang ba ito sa kawalan dahil ito pala, ang ginawang effort na to ay useless, baseless, at walang katotohanan in the first place? Ganun ba lumalabas? Ganun ba ang tingin ng mga supporters ni Digong Duterte? At sa tingin ba ni Sara Duterte at ng mga taong sumusuporta kay Digong Duterte, wala talagang nangyaring krimen What? noong panahon na siya ang presidente? At yung bang mga libu-libong namatay sa war on drugs ay normal lang? Kahit na ito ay first time nating naranasan dito sa Pilipinas? At halos lahat ay di man lang naimbestigahan ng mga pulis. Sa tingin ba nila, ito ay normal lang? At ang katotohanan na libu-libo ang namatay na kung tawagin sa English ay summary execution. Wala bang mananagot? Hayaan na lang natin kasi sikat si Digong at maraming tagahanga.
At hayaan na lang natin dahil mali ang paniniwala ng ibang tao? Ganun ba? Ngayon, patulan natin yung sinasabi nilang bring him home. Bring him home. But of course, di naman tayo galit doon sa mga mamayang Pilipino na nagpapakita ng labis na paghanga sa kanilang former president. And of course, family members ni Duterte kasama na yung mga opisyal na nagserbisyo during his presidency. Lahat sila ay may alam na totoo at hindi gawa-gawa lang ang mga nangyaring salvaging nung mga panahon na yon. Lahat sila may alam. Alam nila yan. Alam nila na hindi gawa-gawa yan. Alam nila na kabi-kabila ang mga nangyayaring patayan. Ano ang ginawa nila? Ano ang ginawa nila? Bakit full support sila? Full support sila sa kanilang presidente. Ano ang nakita nila? Ano ang meron dito kay Digong Duterte at ano ang meron during his presidency na lahat halos ng mga nakapalibot sa kanya ay naniwala na tama ang kanilang ginagawa. Ngayon, tumalon tayo sa paglilitis. Again, in almost 9 years na tinrabaho ng mga taong tumulong sa pamilya ng mga biktima at di biro mga ebidensya, witnesses, testimonies ng mga taong nagtrabaho para kay Digong tulad nila Matobato, yung mga pulis na sina Las Cañas, Asierto, Garma, Leonardo at marami pang iba. Ang mga testimonies ng mga ito ay mahirap mapasubalian. At naisalang din sila at naging napaka-flawless ang pagpapahayag nila sa Kongreso. Paano makokontra ang findings na binasa ni Congressman Ako? Reports relayed to us by Colonel Asierto only support the participation of several high-ranking officials, including Senator Bato de la Rosa, Director General Aaron Aquino, Senator Bongo, Director General Wilkins Villanueva, and of course Alan Lim, Michael Yang, Li Wenxiong, Johnson Chua, and Yan Yishu. Umabot po sa matataas na opisyal na ito ang report ni Colonel Asierto. Inuulit ko po, walang nangyari. Una, sabi niya walang Davao Death Squad. Ngunit binago niya ang kanyang mga binitawang statements sa Senado at agarang itinuro si former President Duterte. Kanyang 186-page affidavit na nakita rin ng Quad Committee na kwento ni Las Cañas ang tungkol kay Mr. Duterte at mga taong lagi niyang kasama, whether it be about drugs or about kill orders. Tandem po ang usapin ng droga at ang extrajudicial killings or EJK. The most compelling point of the narration was the fact that Las Cañas and company supposedly received 500,000 pesos from former President Duterte himself after 11 Chinese nationals who were Shabu laboratory chemists and workers were killed. Maaalala po natin na inamin din ni former President Duterte na inubos niya daw ang mga ito. Colonel Asierto, for instance, categorically named former President Duterte, Bongo, and Bato de la Rosa as integral personalities in protecting the illegal drugs network in the Philippines. Worse, they serve as key figures in ensuring that large volumes of illegal drugs slip right through our borders. Sang-ayon kay Colonel Asierto, he branded former President Duterte as the Lord of all drug lords. Napakasakit po dahil Digong won on the platform of a hardline stance against illegal drugs and criminality. Para sa ating mga kababayan,
mukhang ang war on drugs was a convenient way to eliminate competition in the drug trade. Huwag po nating kalilimutan na napakarami ang namatay sa war on drugs. 30,000 ayon po sa datos. Narinig po natin ang mga pamilya ng mga naging biktima ng war on drugs. Marami sa kanila, ayon kay former President Duterte, ay collateral damages. Shit happens, ayon kay Senator Bato de la Rosa. Ladies and gentlemen, the Quad Committee has started to uncover a grand criminal enterprise, and it would seem that at the center of it is the former president. Napakasakit po nito dahil tayo pong lahat ay nabudol. Malinaw na malinaw sa findings ng Quadcom dito sa lower house na according to them, malinaw na may kaso. Malinaw na may mga paglabag sa batas. At lumalabas na ito ay crime against humanity. In so many words. We would like to congratulate the Congress, the lower house, especially the Quad Committee, for conducting and completing this hearing and coming up with this kind of report. Okay, let us forego the technicalities being raised by Sara and other supporters like Vijaldea, Panelo, Roque, and others dahil kahit maglupasay pa sila sa kalsada o sa bubong pa ng ICC, ay wala na itong magagawa for all intents and purposes. Everything is moot and academic. Meron pa bang pwedeng gawin ang kampo ni Duterte sa pamumuno ni Vice President Sara Duterte para mapawalang sala siya, para mapapaniwala ang ICC na talagang malinis at walang kasalanan itong si Digong Duterte? What? Lalong-lalo na kung mapapanood nila ang mga ebidensya na si Digong Duterte mismo ang nagsalita at nagsabi tungkol sa mga patayan. Directly or indirectly. Pero bukang bibig niya yung salitang papatayin, ipapapatay, o patayan. Ang masaklap nito, maramihan or karamihan sa mga rallies o forum na kung saan nagmumura siya, nagbabanta siya ng patayan, nagsasalita siya tungkol sa pagpapatayan, pagmumura kung kani-kanino, palakpakan ang mga Pilipino na mga diehard sa kanya. Maraming Pilipino ang tuwang-tuwa pag nagsasalita si Digong Duterte ng patayan at pagmumura. Yan po ang isa sa mga nakakalungkot. But then again, itatanong ko uli, ano ang pwede pang gawin ni Sara Duterte at ng kanyang mga kapanalig para mapapaniwala itong ICC na talagang walang kasalanan si Digong Duterte at kung mapapanood nila itong mga video na kung saan nagsalita si Digong Duterte. Panoorin natin. Hitler massacred 3 million Jews. Now, there is 3 million drug addicts. I'd be happy to slaughter them. Let's talk about the war on drugs now. 3,500 people have been killed so far. You destroy my country, I'll kill you. And it's a legitimate thing. If you destroy our young children, I will kill you. That is a very correct statement. Yeah, when I said I'll stop criminality, I'll stop criminality. And if I have to kill you, I will kill you. Personally. Nung nabasa ko yung EU condemnation sa akin, sabi ko sa kanila, fuck you. France, Britain. Tapos yung EU ngayon,
as the goal to condemn it. As again, I repeat it, fuck you. We are a nation na napakaraming adik. Itong Amerika, itong mga EU, itong mga progressive countries, sabi nila marami ng 3,000 na daw ang patay. Hindi na lang inisip ng mga ulol na to. Putang ina nila. Para maintindihan ng mga putang ina. Pareho man kami, may mga kabit rin. Sila, bispo, ako, mayor noon. Mga pare, putang ina, buisit. Pero pag nagkamali kayo, do it, mag-kidnap ka on the pretext of drug, anong putang ina mo, papatayin kita. Ngayon si mayor. O, kaya tamang Davao, maganda. Patay naman lahat, pero maganda. Kamatayan, putang ina mo yung buisit. Animal kayo, papatayin ko talaga kayo lahat. Kayong dahan. Ayan, media, wala akong pakialam. Sabi nila ako daw pinaka-unpopular sa international press. Wala akong pakialam, putang ina ninyo. May problema ako sa bayan ko. Sabi ko, Judge, putang mo, sipain kita. Sabi niya, sige, sipain mo. Pumunta ako doon sa opisina niya. Sinipa ko, aga ikaw ngayon. Gusto mo, barilin kita? Sabi niya, wag. Lagi. Ang sinabi ko sa kanila, Ano ho? Speaker, Senate President, mas bigyan niyo ako ng katablang ka patayin ko lahat, hindi ko kaya. Maubusan ako ng bahala, pati panahon baka mauna pa. Ilan ho ba nasa listahan, Mr. That's President? about 6,000. 6,000. Policemen, barangay captains, municipal mayors. Do not destroy my country because I will kill you. Do not destroy the youth of the land, our children, because I will kill you. My campaign against drug will not stop until the last pusher and the last drug lord are... Ina kayo. Huminto kayo. Papatayin ko kayo. Ito yan sila. Dumaan yan sa Davao lahat. Koy, pati, ito si Danao. Lahat yan sila. Dumaan ng Davao. Ang order ko talaga sa kanila, pag makawag ng baril, patayin mo na para one less criminals. Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police, Police Director. Puro, commander ng death squad yan. I thought there was no existence. Trabaho ng pulis yan. Literally, hindi mo sabihin ng death squad. Yung isang senador, yan ang nakaupo dyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Sinabi ni dating Pangulong Duterte, under oath, sa harap ng Senado, and I quote, I and I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis. Pursuant to my order, ako ang managot. At ako ang makulong, wag yung pulis na sumunod sa order ko. Correct. Very correct. Since I was a president, and there was until now, serious problem about drugs, I had to issue or make a policy statement about drugs. I had to issue or make a policy statement about drugs. At all that happened, yung nangyari pursuant to my order to stop the drug problem in this country, akin yun. Akin na akin yun. Ako ang nagbigay ng order kasi ginawa nila illegal or legal, akin yun. Thank you, Mr. Chair. I take full responsibility for it. Ginawa nila illegal or legal, akin yun. Thank you, Mr. Chair. I take full responsibility for it. Kung ikay puridorogista, get out of my city. Else, kayong taga Davao, alam niyo yan. Sabi ko talaga, umalis kayo, kundi patayin ko kayo. Early on, I gave the same warning na huwag ninyong sirain ang bayan kong Pilipinas kasi hindi ko matanggap yan. Talagang papatayin kita. Ang ginagawa nilang pag-iingay at pagtitipon-tipon sa labas ng building ng ICC at ganun din sa Pilipinas ay pwede nang tawaging
OA na drama. Pwede rin itong tawaging kamangmangan. O kung seryoso sila at naniniwalang maitutulong at maiimpluwensyahan ang ICC ay isang malaking kahangalan. After having mentioned all this, meron pa bang pwedeng ilusot dito? O pwede pa bang makalusot ang former President Duterte sa pagkakadetain? Pwede pa ba? Meron pa bang pwedeng gawin? Meron pa bang pwedeng mangyari para ang former president na hinahangaan ng maraming Pilipino, hindi tayo kasama doon? Sila, yung maraming humahanga dito kay former President Digong Duterte, meron pa bang pwede mangyari? Ang totoo po, meron. What? Imposible. Ayaw nyo maniwala? Eto, panoorin nyo. Yan po. Yan na lang po ang mga huling baraha ni Digong Duterte. Yan lang po ang pwedeng mangyaring makakapagpalaya sa former president. Yan po, Sara Duterte at mga tagahanga niya, mga taga-suporta niya, lalong-lalo na yung mga nakapaikot sa kanya, parte ng gabinete niya nung siya ay presidente, na nanganganib, kasama na ang mga naging chief of police. Hindi pa natin sure kung pati si Bongo, pero nanganganib sila na maisama diyan na mabibigyan ng warrant of arrest. Hanggang dyan lang po muna mga kapatid, mga kababayan. At doon po sa ngayon lang nakapasyal sa channel ko, kindly subscribe, kindly hit notification bell, pati na rin yung like button. At pakishare sa ating mga kapatid, mga kaibigan, kamag-anak para lumaki ang ating community. Nang sa ganon, marami makaalam tungkol sa ating mga topic na pinag-uusapan dito sa ating munting channel. At once again, to close this episode, I would like to recite once again my E.J. Morse prayer to remind all the public servants at ganoon na rin tayong mga mamamayang Pilipino, malaman natin ang ating mga rights, how to treat these people, itong mga public servants. Here it goes. Sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan, sa lahat ng mga public servants, tama na ang pagyayabang, itigil ang pagiging arogante, irespeto ang batas, irespeto ang mamamayan, huwag magnakaw, huwag maging tamad, maging mapagpakumbaba, pasweldo kayo ng taong bayan, kami ay nakamasid, di namin kayo tatantanan. Thank you so much once again at magkita-kita po tayo.